أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Para sa mga kapatid kong Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para naman sa mga hindi pa Muslim, magandang umaga or hapon o anumang oras kayo datnan ng aking live na ito. Okay, ang ating pag-uusapan at tatalakayin dito sa ating live ay ang patungkol sa ang kasalanan nga ba ay namamana. Kasi sa aral ng Christianity na aking pinanggalingan, ito yung aral na ipinarating sa mga Kristiyano, kahit anong klaseng Kristiyano ka. So ano ba ang ng Islam dito? Ano ba ang kanyang tawag dito? Matatawag natin na posisyon. So sa Islam, ang kasalanan ng tao ay hindi maaaring manahin o tubusin o panagutan ni naman. Kung sino man ang nagkasala ay siya ang mananagot. Ganun ang aral ng Islam. Sa katunayan, walang orihinal na kasalanan. Dahil magkasala ang ating mga ninuno na sina Adan at iba, dahil sa paglabag nila sa ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay nagsisi. At pagkatapos, humingi sila ng kapatawaran. At sila naman ay pinatawad. So ang tao, kapag humingi ng kapatawaran sa kanyang Panginoon, kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinapatawad tayo dahil alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay talagang nagkakasala. Hindi tayo pwede na hindi magkasala sapagkat ito yung ating likas na pagkatao. Atin ito mababasa sa maluhating Quran, chapter 2, verse 37, at chapter 7, verse 23 sa banal na Quran. Buksan lang natin ang ating Quran. Yung mga mayroong Quran at saka yung mga walang Quran, inshallah, ibibigay ko ang laman yan. Pero iyan ang bersikulo na aking ibabahagi sa inyo. Ang kasalanan ng ating mga ninuno o mga naunang magulang ay pinatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung kaya ay walang orihinal na kasalanan. Kung nagkasalanan naman ang pag-uusapan, mayroon siyang dalawang kasalanan o dalawang uri ng kasalanan. Ang unang kasalanan ng tao na nagagawa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kapag humingi ang tao ng kapatawaran sa Allah, taimtim, diretso, at wala ng tagapamagitan ay patatawarin ang tao ito na humingi ng kapatawaran. Dahil ganun ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay mapagpatawad sa lahat. Kaya kasi tinatawag siyang pinakamawain at pinakamahabagin. Ang isa namang uri ng kasalanan ng tao ay ang kasalanang nagagawa niya sa kanyang kapwa. Na kailangan humingi muna siya ng kapatawaran sa taong kanyang nagawa ng kasalanan bago siya humingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saka pa lamang siya patatawarin ng Allah. At kapag siya ay pinatawad na ng taong nagawa niya ng kasalanan. Ngunit, ito ang karugtong, ngunit kung hindi siya humingi ng kapatawaran sa taong kanyang nagawa ng kasalanan dahil sa kanyang pagmamataas, halimbawa, hindi siya patatawarin ni Allah sa kanyang nagawang kasalanan sa kanyang kapwa. Kaya napakahalaga rin. Sa makatuwid, maging ang tao ay maaari ding magpatawad kapag may kapwa tayong nagkasala sa kanya. So ito ay ganun dapat. Hindi tayo po pwede na didirekta tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kung mayroon pa tayong tao
na halimbawa, mayroon tayong atraso sa tao na hindi pa tayo pinapatawad. Hingi muna tayo ng kapatawaran sa tao na yon, saka tayo humingi ng kapatawaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag pinatawad na tayo. Dahil magiging walang silbi ang ating paghingi ng kapatawaran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung hindi tayo patatawarin ng tao na yon. Katotohanan, ang bawat sanggol na isinilang ay tinuturing na Muslim at walang bahid ng kasalanan. Siya ay malinis at dalisay. Nagsisimula lamang ituring na kasalanan ang nagagawa at nasasabi ng isang bata kapag inabot na niya ang edad ng pagbibinata sa mga lalaki at pagdadalaga naman sa mga babae. Alam na natin yan ang pagbibinata at pagdadalaga ng mga babae bilang mga magulang. Itinatala na ng mga anghel ang kabutihan at kasamaan na kanyang nagagawa at nasasabi. At sa araw ng paghuhukom ay titimbangin ang kabutihan at kasamaan ng bawat tao. Kung nakakahigit ang kanyang kabutihan kaysa kasamaan, ay tatanggapin niya ang gantimpala. Subalit kung nakahihigit naman ang kasamaan na kanyang kabutihan, ay tatanggapin niya ang kaparusahan. Ganun lamang yun. Kaya kinakailangan, isipin lagi natin ang paggawa ng mabuti. Isang aral sa atin sa mga pinuksa at winasak manasalin lahi, lipi, sibilisasyon na nauna sa atin, na ang sinumang hindi sumunod sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya mga kautusan ay walang kaligtasan kahit sila'y kamag-anak pa ng mga propeta. Kahit sila'y asawa pa, tatay, ito ay hindi nakaligtas. Nung kapanahonan ni Propeta Noah, tinatawag ito na Noh sa Arabic, ang nakaligtas lamang ay ang mga sumunod sa kanya. Sumunod sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung sino ang sumakay sa arko, ang siya lamang nakaligtas sa baha o dilubyo. Maging ang kanyang isang anak at asawa, sila ay anak na ng propeta. Subalit hindi sila sumunod sa kanya, kung kaya hindi sila nakaligtas. Ganon din naman nung kapanahunan ni Propeta Lot. Nang winasak ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Sodom, ang Gomora, nang dahil sa kanilang mga kasamaan o kasalanan, kahit na ang kanyang asawa na siya ng propeta, hindi sumunod sa kanya. Sa makatuwid ay hindi rin nakaligtas. At ganun din naman ang ama ni Propeta Abraham. Ito'y tatay na mismo, ang ama na mismo ni Propeta Abraham, na hindi sumunod sa kanya, hindi nakaligtas. Si Propeta Abraham ay isa sa pinakadakilang sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at tinaguri ang ama ng lahat ng mga nasyon. Ang kanyang ama ay naglililok ng mga imahin at mga rebulto. Hindi sumunod sa kanya, naging kalaban niya ni Propeta Abraham. Sa makatuwid, hindi rin nakaligtas. Isang aral sana ito sa ating sibilisasyon, ang mga naunang salinlahi sa atin na winasak ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi sumunod sa batas niya. Maging asawa ka man, o anak ka man, o ama ka man, ng isang propeta ay hindi ka sisinuhin. At walang sinumang maaaring magsabi na siya lamang ang makakapasok ng paraiso. Walang sinuman ang may karapatang maghatol, maliban ang Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Kahit na ang pinuno ng kanilang mga relihiyon, yung mga namumuno, yung mga mangaral, walang karapatan. Anong sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ating mababasa sa banal na Quran? Chapter 4, verse 171. Itong pagkakasabi, o mga angkan ng kasulatan. Sino-sino itong mga angkan ng kasulatan? Kayo mga nagtatanga ng kasulatan, sino sila? Ito yung mga Hudyo at Kristiyano. Ang sabi dito, huwag gumawa ng kalabisan sa inyong relihiyon, ni magsabi ng anumang tungkol kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, maliban sa katotohanan. So ito yung sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, binalaan. Binalaan ang nagtatanga ng kasulatan. Binigyan sila ng kasulatan. Subalit, binalaan sila na huwag lalampas sa hangganan. At sasabi dito sa banal na Quran, kapighatian ang mga yaong sumulat ng aklat sa pamamagitan ng kailang mga kamay.
Pagkatapos sinasabing, ito ay mula sa Allah, ikinakalakal nila o ipinagpapalit sa isang kahabag-habag na halaga. Kapighatian ang para sa kanila bilang kapalit kung anong isinulat ng kanilang mga kamay at sa kinita na kanilang ginawa sa gayong paraan. Subhanallah. Ito yung babala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kanilang sinabi, hindi kami mahihipo ng apoy, kundi sa ilang bilang ng mga araw lamang. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kumuha ba kayo ng pangako mula kay Allah? Dahil hindi niya sinisira ang kanyang pangako. O kayo ang nagsasabi para sa Allah ng mga bagay na hindi niyo nalalaman. Banal na Quran, chapter 2, verse 79 to 80. So ito yung mga paliwanag ng banal na Quran. Yung mga babala patungkol dyan sa mga nagsasabi na sila lamang ang papasok sa paraiso. Ang bawat relihiyon ay nag-aangkin na sila ang tama at sila lamang ang makapasok sa paraiso. So dito hinamon sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat, sa kanyang aklat na banal na Quran na hindi kayang gawin ng ibang relihiyon. Naghamon ng Allah subhanahu wa ta'ala at atin itong mababasa sa banal na Quran, chapter 3, verse 61. Ito ang pagkakasabi. Ito ang katotohanan mula sa iyong Rab. Yung Rab, isinalin ito sa Panginoon, sapagkat ang Rab ay malawak ang kahulugan. Na kung kaya huwag pabilang sa mga yaong nag-aalinlangan. Kung sino man ang hindi sumang-ayon hinggil sa paksang ito, sabihin mo sa kanila, hali kayo, tawagin natin ang ating mga anak at ang inyong mga anak, ang aming kababaihan at ang inyong kababaihan, ang aming mga sarili at ang inyong mga sarili. Pagkatapos ay manalangin tayo at hilingin natin ng taimtim ang sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi nagsasabi ng katotohanan. Subhanallah. At kanilang sinabi, walang sinuman ang maaaring pumasok ng paraiso maliban kung siya ay isang Hudyo o isang Kristiyano. Ang sabi ng Allah, yaon ay kanilang bigong pagnanasa. Sabihin mo sa kanila, magpakita kayo ng katibayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Wala kayong maipakitang katibayan, subalit ang sino mang isinuko ang kanyang buong sarili sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isang muhsin o gumagawa ng kabutihan sa makatuwid. Ang kanyang gantimpala ay nasa kanyang Rab o Panginoon. Sa mga ganitong tutulad nila ay walang dapat katakutan at hindi sila magdadalamhati. Banal na Quran, chapter 2, verse 112 to 111 to 112. So yun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. So kung sino man ang isinuko ang kanyang sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa ng kabutihan ay tinatawag na Muslim. Masyaallah. Hindi, porkit ikaw halimbawa ay nakatub, ikaw ay mahabang balbas, ikaw ay Arabo, ikaw ay mga taga Mindanao, tatawagin ka ng Muslim. Mali ang pagkakaintindi ng ilang mga hindi Muslim patungkol sa salitang Muslim. Dapat natin alamin ang wikang Muslim, ang kahulugan nito at ang salitang Islam bago tayo magsalita ng mga bagay na hindi natin nalalaman. Ito ang talagang tunay na kahulugan ng salitang Islam o Muslim. Sila ang makakatanggap o makatatanggap ng gantimpala. Saan bang gantimpala na yan? Yan yung gantimpala na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na sumusunod, sumusuko, tumatalima at nagpapasakop sa nag-iisang Diyos kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ipinadalang propeta at sugo at lahat ng kailang mga tagasunod ay tinatawag na mga Muslim. Ganito ang paniwala ng mga Muslim tungkol sa kasalanan. Naway naging malinaw sa atin ang ating topic patungkol sa pagmamana ng kasalanan. Sapagkat
Kailangan malinaw natin na maunawaan ito para tayo ay magkanya-kanya ng paggawa ng kabutihan, pagsasagawa ng sala, pagsasagawa ng sum o fasting sa buwan ng Ramadan, pagpupunta sa mga sa bahay dasalan, sa mga masjid, upang ang ating kasalanan na nagagawa sa pang-araw-araw, segundo minuto, ito ay mabubura sa pamamagitan ng ating sala at hindi ito ipamamana natin or minana ang ating kasalanan. Dahil napakalinaw ang sinabi ng Propeta Muhammad Salam na ang bata kung mabubuhay lamang, yung bagong silang na bata kung mabubuhay lamang at ilagay ito sa pulo na walang makikialam sa kanya, tunay na hindi siya ay magiging Kristiyano, hindi siya magiging Hudyo, bagkus siya ay hahanapin niya yung kanyang likas or petra na Muslim, sasamba lamang siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.